our table facilitator. So, nasa likod po, for our table facilitators, I think they're just preparing to set up, no? Pero they will be the one facilitating yung ating mga small group discussions per table para at least mapalalim po natin. And wala rin yung pressure of expounding, no, sa ating mga participants. I will be facilitating your rounds that we will be allotting 15 minutes per roundtable discussion bago po tayo tumalon, no, sa next table. The reason why we're doing rounds is we also do not want to exhaust yung discussion under one program priority. So, may mga organizations rin po tayo na cooperate, for example, sa protection, no, or sa education and child participation. So, agad na magpalipat-lipat rin po tayo in an orderly fashion. And then finally, with the support of our table facilitators, we will be capturing those key insights and synthesize them during our plenary discussion. Okay. Sige, before I go to the specific steps, may mga questions po ba sa ating mechanics for the roundtable discussion? Okay, I'm seeing none. If may maisip kayo mamaya, feel free to interrupt before we start. Pero sige, next slide po. Okay, so as I mentioned, no, we'll have 15 minutes per round. Sige, I think we can go sa next slide. Next slide ba? Okay, so we're seeing 5 rounds. 5 rounds no, para maikot po natin lahat. And each round will be conducted no, within 15 minutes. Through the help of our tech booth, we will be flashing yung timer po sa screen para guided po tayo sa ating time. And then we will also be flashing before that yung guide questions na pwede nyo na po gamitin as prompt, no? Sa kung ano yung mga pwedeng inputs ninyo sa ating mga roundtable discussions. And then after every 15 minutes, we'll give you enough time to have a brief discussion within the table. And then I will signal you to transfer to the next table. The right po ang ikot natin, no? Hanggang sa matapos po natin ang round 4, mabisita po natin lahat ng mga stations, no? Our last round ay babalik po tayo sa original table assignment natin para mapag-usapan natin ang capacity area strengths and gaps. The reason why we are ending with this station ay supposedly sa pag-ikot natin, napalabas na po natin yung different ways of working together natin. And we will end our last station primarily on capacity area strengths and gaps through the help of our table facility. So meron rin po tayong guide questions for that last round. So, sige po, siguro I will introduce our table facilitators, no, para makilala niyo na rin po sino po yung makakasama niyo po per round. No? So, we have 2 facilitators per table. No? So, for table 1, we have humanitarian action. We have JV, our technical specialist for H8, and supported by, sino po ang ano natin? Ate Rem and Pan. Ate Rems and Pan. Okay, sige. So, pwede pa itaas mo ng kamay and punta na po tayo dito sa harap. Alright, sige. And then for table 2, under child protection, we have Carla and Myra as our table facilitator. Okay, sir. Okay, and then for table 3, under child par. Okay, so, sorry. For table 3, under child participation, we have JV, support, and Ate Shi. And then under table 4 for education, we have Jodel and Carbs and Lou. Okay, sige po. Punta na po tayo dito sa harap para makilala po kayo ng ating mga participants. Saan si Ford na wala? Si Reboot. Social pastoral actions. Pwede kaya ma-clear para at least makakapagsalam. So, a gentle reminder to everyone to guide everyone sa ating discussion.
make sure to follow no, yung ating mga norms na gusto natin i-set as much as possible. Lahat po ay gusto natin mapakinggan. Let's actively participate during the discussions and listen attentively Ay, wala man as ako. everyone Walang angat buhay, no? shares. We will be flashing the timers to Sino end po the ang screen sa- and I will be prompting rin yung Social ating action ba? start of Social pastoral discussions. action center. In your table, Wala meron din. po Sa tayong reboot lang meta sa cards kapitbahay. na naka-place po dyan Nandito along with po. our markers. You can write your insights there and then paste it sa ating Manila paper para mas madali po yung ating documenting. Alright po? Didikit na lang. Dikit na lang. May mga final questions po ba before we start? Alright, I am seeing none. As we settle in, we will start the timer sa screen. Ay, may timer. Maraming 15 salamat. minutes there. Ang May bilis eh. timer. Ang bilis eh. Sige, sige. Sige po. Masalikit ka na. Tapos bilis tayo. So, para po mas mas informal. So, ako po si Remy, program coordinator sa Google. Based ako sa Catanduanes. sige lang. So, thank you. Based sa Catanduanes. Pareho kami ng program coordinator. Si Pat, ito ay galing ka Cotabato. So, marunong may masalala. Hindi sa marunong Bicol. So, kayo po ay Ako po si Tonic Madulid from Reboot Philippines Renewable Energy Transition Institute. Ako ay based sa Metro Manila. Pero yung area of operations namin ay nationwide. May work din po kami sa Bicol, pero mas Camarines Norte at Albay. Tapos Cotabato din. tapos ay magkasama po niyo. Apo. Yes po. Tapos si Emma. Ako naman si Eman from Catanduanes, yung organization kay People and Habitat. We work on population health, environment, and democracy. So, yung group kasi ngayon ay naka-cluster na siya per thematic area. So, I think meron din tayong may mga projects kayo on the Okay, so we'll start the safety, first round. edu, and then We'll just read the child participation. So, ito po ngayon, yung focus natin ay more on aging. Ako yun na tayo. So, pwede po magsulat dito para ididikit na lang natin yung sagot. Tapos pwede man po lagyan muna ng name ng organization para makita natin kung kaninong sagot po yung ilalagay. Okay po tayo mag-start. Kasi na yung kuya, ilagay mo na po yung Dito natin ilagay para ikit. Round 1. Pabilis, 15 minutes lang. Kailangan natin. Naghahabol tayo. Ikit natin round 1. So yung unang question po ay, ano yung organization major program, advocacy or thematic priorities for the next 1 to 3 years? So, ang focus po natin dito ay humanitarian action. Kung ano yung mga programs, advocacy, or na meron po sa kada organization. So, dalawa lang naman tayo, People Habitat and Reboot. Yun po yung ilalagay natin sa So, what are your organization's major program advocacy and or thematic priorities for the next 1 to 3 years? Siguro mag-identify rin tayo who will present from the group. Sino po ang mag-present? Si Sir, si Ma'am. Right, sir? Pero yung ipapresent po natin mamaya is yung general na makakalag natin dito sa Priorities are the most urgent humanitarian. Kaya ano yung mga major program na ini-implement natin in terms po sa humanitarian action. Ano yung pinaka-urgent na lang para po na reboot. Kung kaya po na, project. Pwede po yung sagot natin sa pinakauna is yung pinaka-major, tapos
Sa number 2 kasi na question, ano na yung specific project? Okay. Specific projects related to that. PH po. Program, advocacy, and then specific project related to that program. Renewable Energy Transition Institute. Hindi po siya Makatandaan sa naghanap po ng partner. Kasi parang isa yun sa target ng provincial government, no? Kasi nga, ang hirap ng kuryente sa Catanduanes. Actually, may big question din kami kung bakit kami na, I mean, though, inikot naman po sa pero hindi po kami nagde-direct humanitarian. Mas nasa recovery, planning kami na phase. Pero ang main focus po niya ay on energy transition. Kasi yung next question po, tatlong question lang naman dun sa una. Sabay-sabay. Yung pangalawa is, anong kind ng project or intervention do you conduct under those priorities? And then yung pangatlo, which geographic areas or sector do you work? Sige. Pwede isabay-sabay na. Apo, pwede. No. Pwede po. Ay, ito rin pala. Ito rin pala. Ano sa una? Huwag yung coverage. Yung pangatlo, yung coverage of area of coverage. Yung sunod din ng po. Pag local partner din kayo sa Cotabato, sa other may local partner Meron po kami organized group doon. Mga youth sila, yung nasa governance, tapos mga SE. With alliance with Alliance of Anonymous Young Leaders. So familiar po kayo. Mostly with BYC. Basta mo yung commission. Okay. Simula na dito yung Kakapasok, di ba sabi naman kanina, nagtataka, bakit na-include. So, mamaya, baka doon sa iba, mas yun yung expertise nila. Mas later on po, dito sa second round, baka doon lumabas ano yung talagang niche ng bawat Ito organization. po yung sa first question. Sige, mas first. Katanduan, dito yung geographical area. I hope. Katanduan. Yung focus area yung Katanduan. Tapat na sa phone. Western to
Hapon na po mga kalami. Kahapon. Malon. Hindi naman. Actually, pagising ko, albay. Natulog ka. Pagod na pagod din. Sumasayo lang. Um, Parang umuulog lang sana. scary. Sa number 1, Pagdating sa HA, mas dito na kami humanitarian. Pagkapwede na yun. kasi pili ko ito yung salon mo sa magiging tanong dito sa parang ano yung mga expertise ko ba? Parang ito na yun. In terms of humanitarian action, ano yung parang meron din kayo ginagawa. Di ba nag-response kayo? Kung yun ata, mas Ito po. ito yun na yung mas specific. For humanitarian. Tingnan natin sa susunod. Alright, we have 5 minutes left. I hope we're wrapping up. Siguro yung depending. Parang ito po ay paggamit, for example, solar para sa pagtuloy pa din yung production ng isang agricultural livelihood sa barangay na lang. Nagbibigay po kayo ng Tapos ang pinraining ko doon ay kababaihan. Kasi yung mga nag-manage kahit nakapat off ang sa kanila kapag binabagyo. Meron pa rin sila. So, productive use siya sa tali sa lighting. Paano kayo Part na ng robo. o laging ano, Kuryente po ng fluctuating. Katandaan is ay anong electric operating? Buuhan po na yun. May isa, ano yung nasa pangbari sa lista? Yun talaga, minsan lang mag-brown out kasi iba yung parang pangalawa at ang nagkatanduan na sa may pinakamataas na power rate, no? Actually, 19. Bumaba, piso. Centavos lang yung pinaka. Yung pangalawa po, para din sana late po. Padikit nila kayo. Ito po yung Marami na. Sagahan na natin. Sige lang, baka yung iba doon may lipat mo dito sa kabila. Ano po ang susunod? Traffic level lang. versus today.
and 3 sectors. Puno na tayo. Yung i-diretso na namin doon sa isa pang supposedly ay para lang specific lang sa HA. Pero ito pwede nang pumasok din yun sa mga tanong na bakit nga kayo na-invite. Ayan. So ano yung other pa na strength or expertise na organization or resources na binibigay o ino-offer po ng organization. So kaya sabi ko dito kay Sir Emma, baka ito ay possible na sagot mo dun sa pangalawang question. So ito, focus lang talaga sa HA. Ano po yan? Isulat na lang po tapos ididikit na lang natin. Wala kaming strength. Grabe siya sa walang strength. Sige, yung number 3 na lang yung sa'yo. Ano yung least confident? Parang wala kaming strength na. Sector lang ito na wala ng geographic area. Ay, Geographic areas. Alright. Start off. Sino ba yung mga tapos na? Okay, kung gusto po natin ng extension, another 5 minutes. Yes. 10 Alright, minutes. okay, everyone set for Ayan. 10. Okay, mag-extend po tayo ng another 5 minutes. Yung sagot mo naman, yun na yung sa other expertise. Hindi ko namin yung geographic ones. Wala lang tayo na idudugtong naman yung sagot para ito lang. discount. Next time ba tayo sometime? 5 minutes. Kasi yung dagdag lang na question ko para makapture na lang lahat. Ano yung strength or expertise ka or resources that your organization normally offer? And then yung second, ano yung technical or operational areas na sa tingin nyo least confident your organization? Least Workspace that basically their application tutorial. What can you offer? That's basically workspace. So yung JetX lang hindi. In general po yun, no? Yung dalawa. That's yung least confident. Kasi dugtong nyo na po dun sa last, ano yung sa tingin nyo kailangan nyo para mas maging effective? Yung implementation, yung program, or opportunity to improve. That's opportunity. What is Dito na lang. Projects walang ganyan eh. Walang data bank. Nangyari, manage. Baka na i-manage na. Parang counterpart. Baka yung business. Hindi na po sila nahiyan eh. The second
paano na-amplify yung opportunities. Tendency kasi is, nag-create ng success is tayo. Kasi alam lang tayo na nakakaalam. Pero paano siya na-amplify? Paano malalaman ibang tao na successful stories o pakita? Pwede rin siya gano'n. Pero sa akin kasi mas part ng communication